Fiang Smith nagduda kay JM Ibarra. Nai-report kasi ng ating columnist na si Archie Liao na matapos ang busy days ng JM Fiang sa shooting ay umakyat ng bundok ang dalawa at saad ni JM, ito raw ang second time niyang akyatin ng Mount Pulag. Agad naman itong sinita ni Fiang kung sino ang kasama nitong mag-hike sa matarik na bundok noong una. Selos yan! Pero di mo magkaibigan lang sabi. Na kinalungkot ko nga. Kasi di ba may pelikula sila, dapat panindigan nila yung promo nila na na hindi sila magkaibigan lang. Well, basta ako, ang tingin ko naman makakatulong naman yung mga selos-selos na ganyan. Nakakapagpakilig pa rin naman. Basta ako kung saan sila masaya at kung saan masaya ang kanilang mga fans, di go-go lang yan. Pero siyempre, Eme lang yun kung sino ang kasama. Alam naman yan ni Piang, hindi umaalis itong si JM, lalo na pag out of town, kung saan man ito naroroon, maliban dito sa Metro Manila, at kaysa trabaho, hindi ito umaalis ng hindi nalalaman ni Piang. Siguro kahit nga matutulog na itong si JM sinasabi pa. Naka-message pa rin ito, nagpapadala pa rin ito ng text message o kung ano man kay Piang. Imposible, ganun din itong dalawang to kasi wala naman silang ibang naliling sa kanila, wala naman silang ibang mga ka-love team, kundi sila rin namang dalawa. Kaya ako naniniwala ko na eme-eme lang yan. At kung yung pagiging magkaibigan, hindi ko alam kung seryoso to o eme lang ito. Tingin ko hindi. Na magkaibigan lang sila. Well, basta ako na-excite ako sa JM Piang tsaka Francet kasi may mga pelikulang ilalabas yung dalawa. Sino kaya? Talaga, Francet? Hindi, magkahiwalay yan. Magkahiwalay na pelikula yan. So, abangan natin kung sino ba ang mas mangangabog sa takilya. Alam mo, mas maganda siguro i-partner na rin yung mga bagong love team sa medyo established na love team. Ano ibig sabihin? Parang katulad nila Maricel Soriano, di ba, William Martinez, nung araw kasi ganun na Albert Martinez, or Gabby Concepcion. Dapat may JM. Dina Bonnevie, Alfie Anido. What do you mean? JM Fiang, tapos merong established na love team nung araw. Oo, si Lotlot De Leon kay Dran Rebellesa. Tapos si Tina Paner kay Ramon Christopher. Yung mga hindi meron talagang ganon. Tsaka sinasama pa nga yung ibang mga love teams ng That's Entertainment noon. Correct. Dapat ganon, magkaroon sila ng parang underage girls, mga ganon. Kasi noon, di ba? Young love, sweet love, mga ganon. Noon nauso Maricel Soriano, William Martinez with Susan Roses and Eddie Gutierrez. Nauso yung noon. Ngayon nga, dapat pala ibalik yung mga ganyan. Wala na mga ganyan. Dapat sa panahon ngayon, wag na tayo masyadong gumawa pa ng pelikula na puro mga mabibigat ang tema na iyakan ng iyakan. Dapat sa panahon ngayon, pausuin naman natin yung mga rom-com. Yung Maricel Soriano, Joshua Garcia na malaki ang kinita. Hindi pa mataas ang gasolina noon. Wala pang giyera. Wala pang giyera mga panahon na yon. By the way, kami mag-a-announce na kami ng Box Office Heroes, of course. Pasok dyan yung Call Me Mother ni Vice Ganda and Nadine Rooster. Pero pag ganyan, parang dapat ang bigyan lang dyan ay si Vice Ganda, di ba? Kasi siya naman yung main. Pero yung Kim Pao project, ini-insist talaga na 2 trophy dapat yan. Paolo Avellino and Kim Chu dapat, di ba? So, kasi yung Maricel, Meet, Greet, and Buy, parang more on Maricel Soriano yan, di ba? Ako tingin mo. Parang hindi. Parang buo. Lahat yun bibigyan mo? Joshua Garcia, hindi naman yung kasi box Yolo office Pascual, Teka muna, sinabi box office. Box Office Heroes. Box Office Heroes. Magtatampo naman yung mga yun. Well, ganun talaga. Basta yun, Kim Chu and Paolo Avellino. Yan ang mga tingin kong dapat. Kakaloka naman isang yun. Trophy yun. Dapat bigyan mo rin yung mga nandoon kasi Call Me Mother, si Vice Ganda yun for sure. Dapat ba may Nadine Lustre? Oo, dapat may Nadine Lustre. Kasi hindi naman kikita yun kung hindi naman si Nadine Lustre din naman. Paano yung Shake, Rattle, and Roll? Si Richard Gutierrez ang main. Siyempre si Richard, alam mo, bigyan mo lahat ng mga nando. Richard Gutierrez. Yeah. Yun lang? Oo. Yung sa episode na yun lang? Hindi pa kasi siya nga pala yung... yung main kasi, the lead bahala magbigay na lang kayo ng award nyo, no? Bahala kayo sa pamantayan. Basta yun, ang importante doon, yung Kim Chu and Paolo Avellino, tig-isa silang trophy. Hindi sila mag-aagawan sa isa lang. Hindi pa kasi mayaman yung grupo namin sa grupo ninyo. Okay. Mukhang may mga fans na nasaktan sa pag-amin nila Frank Smith at JM Ibarra na magkaibigan lang sila at hindi romantic ang relasyon nila. Normal lang yan.
Kapag may mga taong iniidolo o sinusuportahan ng fans, minsan nade-develop ang expectations na magiging sila sa totoong buhay. Pero mahalagang tandaan na, karapatan nila Frank at JM na linawin ang totoong status nila. Ang pagiging magkaibigan ay valid at mahalaga, hindi ito less than. Hindi lahat ng chemistry na nakikita online ay nangangahulugan ng relasyon sa totoong buhay. Kung nasaktan man ng fans, understandable yan, pero pwede pa rin nilang ipagtatuloy ang pagsuporta sa kanila bilang individuals at sa mga ginagawa nila. Sa ngayon, malinaw na mas kinikilala nila Frank Smith at JM Ibarra na magkaibigan o magka-work partner lang sila, kahit marami sa fans ang umaasa o nagsiship sa kanila bilang love team. Kung titingnan ng maayos, normal lang yung ganitong sitwasyon sa showbiz. Madalas, lumalakas ang chemistry sa screen, kaya nagkakaroon ng fans na nag-i-imagine na may romantic na relasyon. Pero sa likod ng kamera, pwedeng magkaibigan lang talaga o nagtatrabaho lang together. Kailangan din respetuhin kung ano ang totoong status na sinasabi ng mga artista mismo. Sa kaso nila, may mga pagkakataon na ipinakita nilang komportable sila sa isa't isa at may good working relationship, pero hindi naman ibig sabihin nito ay may relasyon sila. Ang masasabi ko, okay lang masaktan ng fans dahil sa expectations, pero mas healthy kung tatanggapin kung ano ang totoo at i-enjoy na lang ang kanilang chemistry bilang magka-team o magkaibigan. Hindi rin naman nawawala ang suporta kahit hindi sila naging real-life couple. Ang balitang pag-amin nila Frank Smith at JM Ibarra na magkaibigan lang sila ay isang bagay na medyo inaasahan na sa mundo ng showbiz at fandom culture, pero natural lang din na marami ang nasaktan o nadismaya. Kapag may nabuo kasing love team o pairing na kinikilig ang fans, hindi lang simpleng pagsuporta ang nangyayari, nagiging emotional investment ito. Parang may personal na koneksyon ng fans sa kanilang iniidolo, kaya kapag hindi tumugma sa inaasahan ang real na status ng dalawang tao, parang may konting loss o disappointment na nararamdaman. Mahalagang intindihan na ang mga artista at public figures ay may sariling buhay na hindi natin kontrolado. Ang nakikita natin sa social media, interviews o shows ay bahagi lamang ng kanilang trabaho o public image. Hindi ibig sabihin na dahil maganda ang chemistry nila on-screen o sa mga content, may romantic relationship na agad sa totoong buhay. Minsan, mahusay lang talaga silang mag-deliver ng natural na chemistry bilang performers o collaborators. Sa kabilang banda, valid din ang nararamdaman ng fans. Hindi mali ang ma-attach o kiligin, lalo na kung consistent ang ipinapakita nilang dynamics. Pero may hangganan din ang ganitong klase ng shipping. Sa huli, ang respeto sa kung ano ang totoo at kung ano ang ipinapahayag misma ng mga taong involved ang mas mahalaga. Kapag malino nilang sinabing magkaibigan lang sila, iyon ang dapat natin tanggapin, kahit pataliwas ito sa inaasahan ng iba. Isa rin itong magandang paalala kung paano tayo dapat maglagay ng healthy boundaries bilang fans. Mas okay na suportahan sila bilang individuals, ang kanilang talento, achievements at projects, kaysa umasa sa isang relasyon na hindi naman nila ipinapangako. Sa ganitong paraan, mas nagiging positibo at hindi masyadong masakit ang pag-follow sa mga iniidolo. Sa kabuuan, ang ganitong balita ay hindi naman katapusan ng kilig o suporta. Sa halip, pwede itong maging pagkakataon para mas maging mature ang fandom, na matutong ihiwalay ang fiction sa reality at tanggapin na ang tunay na buhay ng mga tao ay hindi kailangang umayon sa ating mga inaasahan. Pilipinas, sa dami ng sumusuporta at sumusubaybay kina Frank Smith at JM Ibarra, hindi na lang ito simpleng usapin ng dalawang tao, nagiging isang malaking usapin ito sa social media at sa community ng fans. Isa pang mahalagang punto, ang ganitong pag-amin ay nakakatulong sa pag-set ng boundaries. Mas nagiging malinaw sa lahat kung ano ang totoo at naiiwasan ang maling assumptions o expectations na maaaring magdulot ng pressure sa kanila bilang individuals. Sa industriya, malaking bagay ang clarity para maiwasan ang misinterpretation ng publiko. Pwede rin itong maging turning point sa perception ng fans. Sa halip na nakatuon lang sa romantic angle, pwedeng mas mapansin ng mga tao ang individual strengths nila bilang performers, personalities o content creators. Sa ganitong paraan, mas nagiging sustainable ang suporta dahil hindi ito nakadepende sa isang love team na maaaring hindi naman talaga totoo sa totoong buhay. Sa kabilang banda, magandang paalala rin ito kung paano gumagana ang shipping culture. Ang kilig at excitement ay bahagi ng entertainment pero dapat alam ng fans kung hanggang saan lang ito. Kapag na-overinvest ang emosyon sa isang pairing na hindi naman real, doon nagkakaroon ng disappointment. Kaya mahalaga ang balance,
enjoy the content pero tanggapin ang reality. Sa huli, ang ganitong balita ay hindi dapat tingnan bilang negatibo. Isa itong normal at healthy na paglinaw sa isang sitwasyon na kadalasang napapalaki ng fans. Mas mahalaga pa rin ang respeto, honesty at pag-appreciate sa kanila bilang totoong tao, hindi lang bilang pairing na inaasahan ng iba.